gagawin to sa'yo ng classmate mo kapag nagkakagusto siya sa'yo. Number 1, kapag lagi siyang humihiram ng gamit sa'yo. Mapapansin mo yan kapag ang dami niyang pwedeng hiraman pero sa'yo talaga siya lumalapit para manghiram ng gamit. Lumalapit ba talaga siya sa'yo para manghiram ng gamit o para makita ka? Sige nga, isipin mo. Number 2, at gusto ka talaga ng classmate mo kapag ginagawa niya to sa'yo. At ang number 2 sign na gusto ka talaga ng classmate mo kapag tinitingnan niya yung profile mo sa group chat nyo. Malalaman mo kapag tinitingnan niya yung profile mo, kapag pinindot mo yung share tapos more. Kapag lumabas yung pangalan ng classmate mo, ibig sabihin yan, tinitingnan niya yung profile mo sa group chat. Magtataka po kayo kung bakit ko nilalagyan ng kape ang aking kamay. Babasahin ko kasi ang inyong isipan gamit lang ang kapeng ito, okay? Wait, don't scroll. Think of a number of letters of your mom's name, okay? Bilangin nyo daw po kung ilang lahat letters meron ang first name ng inyong nanay. Okay? Bilangin nyo. Okay na po. Pagkatapos, i-multiply nyo daw po ito sa 5. Okay na po. Pagkatapos, double your number. I-times nyo daw ito sa 2. Okay na po. Pagkatapos, i-subtract nyo naman ito sa 3. Okay na po. At ang last, yung final number na nakuha nyo, mag-focus kayo sa last digit ng final number mo. Okay? Kunwari, 15 na nakuha mo. So, 5 ang final number mo. Okay? Ilagay mo sa isip mo. Pagkatapos, hanapin nyo daw po dito ang final number nyo at tandaan kung anong movie ang naka-indicate dito, okay? Ilagay mo sa isip mo kung anong movie yon. Okay na? Kapag nawala ni Kuya GB kung anong nasa isip mo, you have to share this video sa mga friends mo para mamanghalin sila. Game? Ngayon, hulaan ko na. Alam ko na. Ang napili mong movie ay... Galing! Grabe, ang galing ng kape ko. Cute! Be, pasuyo ako tubig. May pasoy ng tubig. Lo, Lo! bilisan mo na. Gusto na! Ang arte niya ito. Ang arte niya ito, papansin na. Kumuha ka na din ah. Kukuha mo lang ako ng tubig. Kuha naman lang ng tubig ah. Kuha, tubig ah. Tubig na eh. Ah. Ay, hindi ka titigil? Hindi titigil? Ha? 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 Hindi ka talaga titigil? Ha? Hindi ka titigil? Hindi ka titigil? Hindi ka titigil? Hindi ako titigil. Oh, ako din, hindi rin ako titigil. Ano, Ha? kukuha ka tubig, hindi? Hindi. Ay, talaga? Ay talaga? Aray ko, masakit ah. Masakit. Nagpapakuha lang ng tubig eh. Kuha tubig eh. Hinding-hindi ako sumasagot ng telepono kapag hindi ko kilala kung sino yung tumatawag. At sana kayo rin. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa isang babaeng umiyak na lang sa takot dahil sa isang phone call na sinagot niya. Story time. May isang babae na inimbitahan ng tito niya na matulog sa bahay nila para magbantay ng dalawa niyang anak. Mawawala kasi siya ng isang linggo dahil meron siyang aasikasuhin sa ibang bansa para sa trabaho. Tawagin natin yung babae sa pangalang Ashley. Wala nang ibang magbabantay sa mga bata dahil kamamatay lang ng asawa ng tito ni Ashley. Pumayag din naman siya kasi merong allowance at gusto rin naman niyang inaalagaan yung mga pinsan niya. Ang hindi alam ni Ashley ay magiging malagim yung mangyayari sa kanya sa bahay ng tito niya. Ako nga pala si Budget, mahilig ako mag-story time. Kung hindi niyo pa ako pina-follow i-follow niyo na ako. Madali lang naman yung ginagawa ni Ashley. Ihatid niya yung mga bata sa daycare at tatambay siya sa loob ng bahay. At pagdating ng mga bata galing daycare, maglalaro lang sila. Noong ikatlong gabi, biglang may tumawag sa cellphone ni Ashley. Number lang, wala sa contacts niya. Sinagot niya kasi baka yung tito niya sa abroad. Nagtaka si Ashley kasi nung una, parang lalaking hinihingal yung kausap niya. Maya-maya, biglang nagtanong ng mga weirdong tanong. Tulog na ba yung mga bata? Wala ka bang ibang kasama dyan? Sigurado ka bang ligtas ka sa bahay? Kinakabahan na si Ashley at sigurado siyang hindi yun ang tito niya. Bigla niya binaba yung cellphone nung biglang sinabi nung kausap niya na, mamaya, makikita mo kung sino ako. Sa takot ni Ashley, bigla siyang tumawag ng pulis. At mabilis naman silang rumisponde at pinuntahan nila yung babae. Ang ginawa ng pulis, tinawagan nila yung number ng tumawag kay Ashley. Nagri-ring yung cellphone niya, pero walang sumasagot. Kaya ang ginawa nila, tinawagan nila ulit. Paulit-ulit. Habang kausap ni Ashley yung pulis, bigla siyang may narinig na cellphone na nagri-ring. Palakas ng palakas, palapit sa kanya. Paglingon ni Ashley ay nakita niya yung isang pulis na may hawak na cellphone. Tapos sabi sa kanya, Ma'am,
Nakita po namin yung cellphone ng taong tumatawag sa inyo sa bubong ng bahay. Pero hindi na po namin siya naabutan. Parang kanina pa siya nandun sa taas at inaabangan niya kayo. Hindi na nakapagsalita si Ashley. Umiyak na lang siya. Paano ba naman? Buong gabi pa lang nasa bubong yung nakakatakot na lalaki. Aray! Mag-ingat naman po kayo. Mag-ingat po kayo sa sunod, ah. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 Kapag na-stuck ka sa glue trap pagkatapos lumiit ka, ang una mong iisipin ay magpumiglas. Pero kapag ginawa mo ito, mas lalo ka lang didikit sa halip maging kalmado ka lang. Maghanap ka ng langis, tapos ilagay mo ito sa glue trap para mawala ang dikit nito kung wala ka namang nakitang langis. Pwede mong gamitin ang laway mo, tapos ilagay mo ito sa iyong nakadikit na kamay. Kapag lumambot na ang glue, pwede kang gumamit ng credit card para tanggalin ito. Kapag natanggal mo na, kumilos ka ng mabilis upang pumunta sa gilid. Nakaalis ka nga, pero di mo naman kayang umalis sa tabi niya kahit meron na siyang kinakasamang iba. Kapag ikaw ay tumae sa pool ng buo ay pwede mo pa ito maalis at dagdagan na lang ng chlorine ang pool. Pero pag ang tinai mo ay puro rat na, wala ka nang magagawa dahil sa iba na siya masaya. kahit pilitin pang sarili ibigin ka mali ako'y mali paano bang magmahal palagi bang masasaktan kung titiyak na lang palagi gusto ko nang lumisan. Tara mga bata, laro tayo. Langit, lupa, inferno, miss you. Itinali ng isang babae ang kanyang tumatahol na aso sa labas ng kanyang bahay ayon sa kwento, at nang tumawag ng pulis ang mga kapitbahay, nagpasya silang barilin ito at isang bala ang tumama sa tali kaya nakawala ang hayop. Habang tumatakbo ito sa bakuran, patuloy silang nagpaputok sa dilim. Lumabas ang may-ari at tinamaan siya sa puso, kaya yun tuluyan ka na niyang kinalimutan. Umaasang di ka na mawawala, sadyang mahirap lang umiti ngayon. Minahal kita mula noon, ibalik na ang tibok ng puso mo. Cellphone, lagi mong hawak, lagi mong kausap, pero ako rin ang saksi sa lahat ng hindi mo masabi. Ako yung unang hinahanap mo pagkagising. Ako yung huling binibitawan bago ka matulog. Pero kahit ako na tong nasa kamay mo, hindi mo pa rin siya kayang i-text. Naririnig ko ang bawat buntong hininga mo. Nararamdaman ko ang bawat pag-delete ng draft message na hindi mo naman sinend. Alam ko, gusto mo pa siya. Kasi kahit lowbat ka na, siya pa rin ang in-stalk mo. Ako si cellphone, wala akong puso, pero ramdam ko ang sakit mo.
Dito mo nilalabas lahat, pero siya pa rin ang laman. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya, pakiusap, sagutin mo naman siya. Ang tagal ka na niyang hinihintay. Pero wala akong boses, kasi ako lang si cellphone. At ikaw yung taong ginagamit ako para ikubli ang sakit mong hindi mo masabi kahit kanino. Relapse na naman, no? Na-open mo na naman yung chat niya. Nag-type ka ng kamusta, pero binura mo rin. At araw-araw, nakikita ko kung paanong ikaw ang tuluyang nawalan ng signal sa sarili mo habang naghihintay sa taong di na kailanman magre-reply. Sana bag na lang ako. Kasi kahit mabigat, pinipilit mo pa ring buhatin. Kahit sira, hindi mo basta-basta tinatapon. Pero ako, kahit buong buo pa iniwan mo, parang wala akong silbi. Yung bag, dala mo kahit saan. Pinoprotektahan mo pag umuulan. Ako, pinabayaan mong mabasa, malunod sa lungkot na ikaw ang may gawa. Yung bag, pag napudpud na, inaayos. Ako, pinagod mo lang. Tapos nung wala na akong lakas, iniwan mong mag-isa. At ang pinakamasakit, yung bag, binibili mo ng mamahalin. Gagastos ka para lang siguraduhing matibay. Pero sa akin, wala kang ginastos ni effort, ni sorry, hindi mo na naisip. Sana bag na lang ako. Kasi kung bag ako, baka minahal mo pa ako ng totoo. Tao lang ako. Kaya mo akong sirain ng walang bayad, tapos iwan ng parang walang nangyari. Inaantay ko chat mo. Sana aware ka. I'm waiting. Kapag ang iyong kamay ay naputol, maaari mo itong lagyan ng bionic arm. Ang iyong muscle ay magbibigay ng signal papunta sa bionic arm upang maigalaw mo ito ayon sa iyong gusto. Hindi katulad ng crush mo na hindi ikaw ang gusto. At ating dating tagpuan, umaasa. Kapag sinin lang yung chat mo, tumigil ka na. Huwag mong ipilit na replyan ka. Alam mo ang tao, pag interesado kang kausapin yan, hindi na yan tatagal ng ilang oras o araw para replyan ka. Hindi yan busy. Sadyang ayaw niya lang magsayang ng oras sa'yo. Kapag ganyan, makiramdam ka na lang. Ang plastic nire-recycle, hindi inuugali. You hate plastic. Oh, come on girl, don't hate yourself. Nananapak ako ng maganda, pero hindi ko nasasaktan. Bakit? Maganda ka ba? Maganda ka nga, maangas ako. Pag sinapak kita, anong laban ng ganda mo? Dinadarayan mo ako without knowing na wala ka sa kalapit na kumalditahan ko. Lugar mo ang katapangan mo. Dahil hindi lahat ng tao takot sa'yo. Duh. Ang mataba, tumapayat. Ang payat, tumataba. Ay ang malandi, tumalala. It's better to be maarte than to be malandi because being maarte is just mapili while being malandi is walang pinipili.